topic, bungang araw or heat rash. Kailan po ba ito usually na lumalabas muna? Kapag uminit na ba agad o meron niya mga pre-signs? Yes, okay. Since it's summer already, no, ang most common skin problem that we see ay yung tinatawag na bungang araw or prickly heat, no, in English, or miliaria rubra. Usually ang pinaka-common nito ang manifestation mapula, no, red rashes, makate, usually sa parts na folds, no, sa leeg, dito sa may arm area, sa katawan, yung kulob. Kadalasan yung kulob kasi ang cause nito is nagkakaroon ng blockage doon sa sweat glands, no, dahil sa tindi ng pawis, tindi ng init, nagkakaroon siya ng clog kaya hindi makalabas ngayon yung pawis natin, nagkakaroon ng mga red rashes na makati. So Doc, sino po yung more prone na magkaroon ng ganito? Siyempre ang pinaka-prone yung mga bata, yung mga laging nasa araw, no, yung pawisin, mga pawisin. So Raise anyone hands. yung mga athletics, yan, always under the sun. Very common yan sa mga folds, antecubital, dito sa arms, sa likod ng tuhod, no. I think. Tapos, Doc, kasi 'di ba ngayon paano ba siya tinitreat dapat? Ano ba yung ginagawa pag nakita mong parang nagsisimula ng kumate? Ano yung dapat gawin? Okay. Ano yung sisimulan? Oo, yung first aid na tinatawag natin, yung una nating gagawin, is syempre lagyan ng cool compress, no? Kahit tuwalya na malamig or yelo, no? Pwede. Pwedeng pahiran din ng mga aloe vera gel o yung mga lotion, usually mga oatmeal-based lotion or parang calamine lotion, no? To control the itchiness and the rash. Of course, kung talagang matindi na, no, may mga nagiging infected, kakakamot, no, hindi na agapan, hindi nagagamot kaagad, nagkakaroon ng infection, usually magpupunta ka sa isang board-certified dermatologist, pinapahiran namin ng topical corticosteroid. So, yun yung pinaka parang medication na doon. And then antihistamine, syempre, para sa kati. Tsaka Doc, lalo na sabi mo nga sa mga bata, pati nga sa mga matatanda, kapag merong itchy part, minsan hindi mo mapipigil, talagang kakamutin mo eh. Tama Kapag talagang yan. kamutin mo, mas nakakasama pa po ba siya, Doc? Exactly. Tama yan, Migs, no? Especially mga bata. Paano mo mapipigilan ang pagkamot nila? So, ang sinasabi ko lagi sa mga pasyente, ang first line or first aid nyon is cool compress, no? Lagyan mo ng yelo, no? Anything cold, it suppresses the scratch, the itchiness, no? And then magpahid ka na ng lotion. Yung lotion kailangan yung walang amoy, no? Yung as much as possible tinatawag na hypoallergenic. Isang sikreto pinapagawa ko sa mga pasyente, pinapalagay ko sa refrigerator yung lotion. Para pag pinahid nyo, malamig, 'di ba? Kasi nga yung cooling effect ng lotion, it will soothe the itchiness. So nakakatulong 'yon. Kaya may mga mentholated, 'di ba? Mga minty, no, na pinapahid, maaari rin 'yon. Kaya alam ko minsan may mga pasyente na nagkakaroon ng allergic reaction doon sa mint or sa menthol, lalo na kung sensitive ang balat. Kasi medyo mainit din yun eh. Para Yes, correct. mas lalong hahapde. Oo, tama. Doc, paano ang gawgaw? Uy, buti ma-mention mo, no? So, Oo yung nga. mahirap ang buhay ngayon, Oo, mahal nga. ang bilihin, Oo no? So, tama ka, gawgaw, no? Starch, maaari ring ipahid or isang prevention din ay paglagay ng polvo. Di ba may mga polvo na talc powder or starch powder na sa mga bata lalo na, no, pwedeng ipahid sa katawan bago magkamiseta, for example. Usually, Doc, yung pala, kala ko pampa-fresh lang ng bata. Pero yung pala talaga, yung Yes. pinupulbusan ng mga bata, Yes. just for a refresher, no? Yes. Pinupulbusan ng mga bata para maiwasan ng mga bungang araw. Tama. Kaya lang, pag asthmatic ang pasyente, Yun din. hindi pwede. Allergic rhinitis, yan naman yung downside. Baka naman magkaroon ng hika dahil dun sa mga powder. So, medyo challenging. Kaya hindi ko nire-recommend kung merong history nga ng mga hika or allergic rhinitis. Yung bahing ng bahing sa umaga. Yes. No, very common At din yan. namamana yan, Doc, Yes, di ba? genetic yan. Yung daughter ko may Meron. allergic rhinitis Nako, Oo, siguro oo. ikaw or ang wife Ako po. mo. O, yun. Ako. Kaya pala yung mga chikiting, ang cute, ang babango nyo. May mga may mga pulbo, 'di ba? Pero yung pala, iwas buong araw. Oo. Doc, paano yun? Pag, di ba, sabi nyo kanina lotion. Oo. Kapag lalabas ng bahay, kasi syempre Malagkit. mainit malagkit. Totoo. Yes. So, okay lang ba yun? Kasi syempre maghahalo yung pawis, maghahalo yung lotion. Oo. Opo. Well, ang lotion usually, ngayong summer, pinapalagay lang namin sa gabi. Kasi nga, ang hirap naman sa umaga pagpapawisan ka. Pero kung meron ka ng rash, wala kang choice. Talagang kailangan stay indoor as much as possible. Huwag magpapainit
no? Kung pwedeng tumapat sa electric fan, kung may aircon, di mas maganda. Pero yun nga, as much as possible, pag may bungang araw na, wag na magpawis pa, wag na magpainit kasi lalong ma-aggravate, no? Kahit na anong apply mo ng lotion or ng medication, kung nandun pa rin yung cause ng rash, useless. Doc, meron pong question dito. Prickly heat powder? Yes, there are certain prickly heat powders. I cannot just mention the name, but can help. No, it's the first line of treatment. Or sometimes nilalagay nga nila ito sa bago umalis ng bahay. No, may mga pasyente akong pag pumupunta, may polvo na yung katawan kasi nga nangangati. Correct. No? Opo, opo. And usually, Doc, no, syempre ngayon, also prevention. Dahil nga mainit ngayon, exposed po tayo sa heat. Gaano po ka-importante ang pagsa-sunblock? Oh, very important. Thank you for mentioning that also. So, sunblock, kailangan hindi lang pag summer, no? Kailangan part and parcel na ng daily routine natin kung gusto nating mapanatiling makinis or anti-aging, no, ang ating mukha. So, kailangan at least SPF 30 minutes bago lumabas ng bahay ideally. Pero ang protocol namin ngayon, if you really follow the books, every day upon waking up in the morning, after washing your face or taking a bath, you have to apply sunblock all over your face. Why? Because artificial sources of UV, like ito yung mga ilaw ninyo, diba? Ang gadgets, no? Ang laptop, ang cellphone, yung mga reflection from the windows, they all emit also UV, which also can contribute to photoaging and sunburn, no, eventually. Dok, dun sa SPF na mga lotion, ano bang meaning nung? Kasi 'di ba SPF 30, may 40, 50. Correct, Ano yun? correct. Dati kasi ang 100, di ba? tama ba na yun yung number ng gano'ng katagal sa yung effect niya? Or Yung SPF or sun protective factor, ang minimum na recommend namin ay 30, no? Ibig sabihin nun, meron parang 30 yung potency niya of protection from the sun, solar radiation, no? The higher you go, the more protected you are, no? Until SPF 50 yung nire-recommend namin. Kasi pag 100 na, medyo OA na yun. Minsan nagkukos na ng allergic reaction. Parang mga marketing hypes na lang yan. But at least minimum of 30 every day, which is good for at least 2 hours to 3 hours. You apply it sa ating balat araw-araw. So, makakatulong yun. Opo, Doc. Pero paano po yung talagang prolonged exposure? Pag prolonged exposure, kailangan i-re-apply yun. So, kahit na SPF 50, kuwari nag-jogging ka or nagsuswimming, the whole day nasa beach, after about 4 hours or coming out from the water, no, you have to re-apply the sunblock. Doc, may kakilala po ako. Allergic po siya sa sunblock. Meron. Meron. Di ba? Yes. Yung usual na sunblock na cream, di ba? Yes, meron. Tapos nagbe-breakout daw siya. Di ba? Oo nga. Paano Sounds naman yun, Doc? familiar. Sounds Yes. familiar, Doc. Di ba? Breakout daw siya. Paano naman yun? Gusto kong may protection from the sun, pero hindi ko naman magawa. Tama. Hindi naman niya Maraming- magawa. Sino ba yun? Ako pala yun. Maraming pasyenteng ganyan, Opo, no? opo. Yung active ingredient mismo ng sunblock, marami kasing klaseng sunblock. So, kadalasan sinasabi ko, water-based ang piliin. Kasi yung cream-based mismo, no, nakakakos ng allergic reaction. No? So, water-based ideally. And then, pipili tayo ng mga light lang nung wala masyadong mga chemical reactions, no? And then, kailangan kung talagang hindi ma-tolerate, no, ideally, itetest mo muna kasi sa balat bago ka mag-apply sa buong mukha. No? Test mga 24 hours o dito sa likod ng tenga or dito sa mga Yung folds. patch test, Oo, yun. parang patch test kung magkakaroon ka ng allergic reaction. Ngayon, meron kaming patch test mix na tinatawag kung gusto mo talagang malaman. Kung hindi, if not, Kakwento ko na doon sa kakilala ko. if not, it's really hit and miss. You Hit have and to miss. try different sunscreens, no? But as much as possible nga, it's the water-based na hindi nakakakos ng pimples. Opo. So, yun. Kung hindi, may isa akong pasyenteng allergic siya sa lahat talaga ng sunblock. Para siyang yung mata lang yung nakikita lagi. So, naka-wide brim hat siya, no? Naka-cover yung, pag nagbe-beach siya or lalabas siya sa araw, naka-long sleeves, naka-rash guard, naka-cover lahat. Kasi meron din mga pasyente na nagkakaroon ng allergic reaction sa araw. Sa araw mismo. Yes, photosensitivity naman. Dok, gano'n ka-common yun, yung photosensitivity Opo. na yun? You will be surprised na medyo 2 out of 10 patients maybe. Kasi may mga certain
products tayong ginagamit like sabon. Sabihin ko lang, hindi ko sabihin yung brand, pero yung active ingredient niya na triclosan. So if you check mga antibacterial bar soaps natin, pag triclosan ang nandoon, nagkukos siya ng reaction sa araw. So pag yan ang sabon mo at nagpa-araw ka, magkakaroon ka ng allergic reaction. So mga sun-exposed areas like sa face, sa arms, no? Opo. And then certain medications also. May mga gamot, no, na antibiotic na photosensitizer ang tinatawag namin na pag ininom mo ito, mas attracted ka sa light. O yung sun nag-aano sa'yo, dumidikit, lumalapit Talaga may mga Yes. ganon. May mga Talaga, certain Doc. medications, right? Na ganun. Correct, Para pa lang sa damit yan, di ba? Oo. Kung dark, talagang mas Tama. mag-attract siya ng Tama, light. ng light, no? Oo. Pipiliin ka. Oo. Pipiliin ka, no? Correct. Doc, ito medyo extreme, but just for information. Kuwari, skin cancer. Oo. Paano po yung nangyayari? Okay. Sa Philippines, ang pinaka-common na skin cancer, tinatawag namin non-melanoma skin cancer. No? Yung basal cell carcinoma at saka squamous cell carcinoma. It's caused by accumulated sun exposure over the years. No? So, syempre, nung bata tayo, lalo na kami, hindi pa uso sunblock nung panahon namin. No? So, lahat ng Di ba yun... halata, Doc? Thank you, Biggs. No? Yung swerte mga bata ngayon, alam na nila yung sunblock. But it's accumulated sun exposure over the years. Payback time is when you reach the age of 40, 50, ayan na, naglalabasan na yung mga sunspots, di ba? Makikita natin. Tapos, minsan, hindi natin lalaman na itong mga sunspots, pa, akala mo wart lang or nunal, cancer na pala siya. So, common siya sa mga farmers, sa mga fishermen, those who are really under the sun, who work under the sun like almost all their lives. And then they come out pag may edad na nga, mga 50, 60. So, paano po siya na-diagnose kung karaniwan lang? Oo. Kailangan magpatingin ka sa isang board-certified dermatologist. Kadalasan akala nila mole lang ito, nunal, or parang age spot or wart. May isa akong pasyente, nagpatingin siya, Doktora, pwedeng pa-cauterize tong wart ko. Okay. So, buti na lang nga na, well, board-certified dermatologist, no? Hindi ka sa kahit saan lang magpapa-cauterize ng wart. Nung tiningnan ko maigi, meron kaming instrument, dermoscopy tinatawag. Ano siya? Cancerous siya, basal cell carcinoma. So, binayopsy namin, binayopsy ko, tapos true enough, ang lumabas, basal cell carcinoma. So, hindi mo siya i-cauterize, o operahan mo siya ngayon. So, what can happen, Doc? Okay, ang basal cell carcinoma at saka squamous cell carcinoma, ang kagandahan lang nitong type ng skin cancer na ito, hindi siya nakakamatay, pero sinisira niya yung balat mismo. No? So, palalim. Unlike melanoma, for example, I think si Dayanara Torres has melanoma. Yun naman yung cancer of the mole. Yun ang deadly na kinakailangan mo radiotherapy, chemotherapy, surgery na mas mahirap yun, which luckily Filipinos are not prone to that because we have darker skin, therefore we have more melanin pigments. So the more melanin pigments kasi we have, the more protected we are under the sun. No? Unlike mga Caucasians, mga Australians. Mahilig kasi sila. Yes, Australians. yes. Mahilig sila sa araw. Correct. Oo. Yes. Oo. Kaya the best sunblocks are made in Australia. Kasi the most common cases, the most number of cases of melanoma or skin cancer are seen in Australia. In Australia. Oo. Kaya pala. Yes. Oo. So tayo, ang kagandahan, yung skin cancer natin, yung tinatawag nga na non-melanoma, hindi siya nakakamatay. Yun ang doon, advantage. Kaya lang, sinisira niya yung balat ko. Minsan umaabot siya hanggang muscle, hanggang buto. So, nagpa-plastic surgery, parang ganun, reconstructive. May tinatawag kami most micrographic surgery. Alright. So, balik naman tayo, Doc, Yes, sa pang-araw-araw. yes. Hindi, maganda lang just for it. Kasi I've always been curious. Kasi, Doc, nagpunta po tayo ng Sydney nung few weeks ago. Yes. And then may kasama ako, sabi na, so nagpunta kami sa Bondi Beach. Of course. Tapos mga 2-3 p.m., sobrang daming tao doon. Tapos may Correct. nag-comment siya na parang, ito kasi mga Australians number 1, ito ang cause. Yes. I've always been curious. Tapos yung pala yung dahilan. Yes. Oo. Mga sun worshippers sila, di ba? Oo. Kaya kung makita mo sa Bondi Beach doon, marami mga sunblock binibenta kung napansin mo, Oo, di ba? oo. Okay lang, anting na nila yun. Tapos exactly. magpapaaraw na sila. Yun ang magpapaaraw advantage sila ulit. natin na mga Filipinos kasi type 4 yung skin. May 5 types of skin, no? So sila ay type 1, yung maputi talaga. Yes. So nababurn yung skin talaga nila, no? Madaling maburn tayo, hindi. Hindi Yes. tayo masyado maburn because of the melanin pigments. So hindi tayo ganun ka-prone magkaroon ng melanoma. But just the same, kailangan magsa-sunblock everyday kasi ayaw mo naman din magka-sunburn or Right. magkaroon ng sunspots din or eventually nga, as I've said,
basal cell carcinoma. So Doc, babalik tayo sa basics, no, sa pang-araw-araw na Yes. buhay ng mga Pilipino. Ano po ba yung mga usual nating common practices na unknowingly, ito pala, nagkakaroon pala tayo ng risk for some skin issues? Okay. So, ang akala natin, ang paghuhugas ng mukha, kaya tubig lang unang ginagamit. So, pagising sa umaga, no, may mga pasyente na hindi naghihilamos, no, kailangan may soap, may cleanser. Mild cleanser lang ang ginagamit, no. Yun ang usual skincare natin. And then, sunscreen. No, kadalasan ang isip ng mga pasyente, ay nagsa-sunblock lang ako pag lalabas ako ng bahay or magbi-beach, no? So ang common nila misnomer, yung mga sunscreen ay ginagamit lang pag beach. As I've said, hindi tama 'yon, no? Ang pinaka basic skincare nowadays is good cleanser, you moisturize your face if it's dry, and then sunblock in the morning. And then at night, syempre, kailangan maghilamos pa rin, gumagamit ng cleanser, no? Dahil madumi ang mukha natin the whole day nagtrabaho. Ang mga Pilipino, ang ano din nila kasabihan, ay bawal maghilamos kasi pagod yung mata ko. 'Di ba? Usually Mapapasma daw. mapapasma. Yes, common din 'yan. Bawal maligo kasi mapapasma. There's no such thing sa medicine, no? Sa mga Filipinos lang 'yan. So 'yon, kailangan maghugas ng mukha, maligo pag umuwi na ng bahay. Binabati po natin ang ating mga kapamilya listening today. Ben Francis Rances, hindi naman buwang araw, although can relate doon sa madaling mainis kapag pagpawisin at sobrang init. Jero, hello and good morning. Tita Nona Damian, maraming salamat and good morning po. Sarah C, ano ba ang Oo. sabi ni Sarah C, Angela? Ang sabi ni Sarah C, nung bata po ako, madalas ako nagkakabungang araw, summertime. Pero sabi ni nanay, iligo ko daw sa ulan. Dok, ang likod ko, mawawala daw yung bungang araw. Totoo po, nawawala nga. Yun nga lang, kung uulan sa tag-araw. Yun ang problema. Pulbos po madalas ang nilalagay ni nanay. Dok, totoo ba yun sa ulan? Well, syempre wala naman siyang medical scientific no evidence for that, but pagpapaligo araw-araw, lalo na pag summer, is very important, no? Yung iba ayaw maligo or hindi nagpapalit ng kamiseta kaagad, ng damit, no? So isa yung mga factors na ito na nagko-contribute sa bungang araw. So yung pagpaligo sa ulan, kahit hindi sa ulan, basta maligo lang pag may bungang araw, maligo araw-araw, lalo na pag summer, is very important. And then, yun tama yung sinabi mo, Migs, kanina, nakinig ako, kailangan magsuot ng mga light-colored shirts, no? Yung mga puti, mga light blue, no? Or Mga pastel tumatalbog, colors. mga tumatalbog sa Kasi araw. yung dark colors, no? Black or brown, nagka-absorb siya ng heat. So, yun. Dok, last na no, yung ano lang, dun sa dagat naman, kasi sabi na iba, pag naligo daw sa dagat ng, kunyari, may skin, ka nga rashes, Oo. naligo ka sa dagat, matutuyo daw, gagaling daw. Totoo ba yun? Well, ang dagat, Because of the salt, ano ba? yes, meron Oo. naman. Saline. Meron, tama ka. Meron scientific evidence yan, no? Than the rain, no? Sa ulan. Kasi ang oldest form of therapy, tinatawag na balneotherapy, no? Yung panahon pa ni Jesus Christ, is the Yes. sun and the beach water, di ba? Yung tubig dagat. Kasi saline nga siya, may Yes. alat. So, nakakatulong, yes. May mga certain diseases na nakakatulong yon. However, kailangan pag magpapainit ka or magbe-beach ka, hindi siya sa peak ng araw, di ba? As we know, pag 10 o'clock ng umaga hanggang 4 o'clock, yan ang peak ng sun. So, pag dyan ka lumangoy or nagpaaraw ka sa oras na yan, siguradong sunog ka. No? So, mas malaking problema. Sunburn naman ang Kalaban mo dyan. kalaban mo. Pero Doc, Correct. at least doon sa klaseng solusyon or yung mga sitz bath, yung mga Yes. pwedeng improvise at home, di ba usually pang mga sugat yan? Oo. Kasi nga salt is a healing component. It's a healing component. So tama ka. Pag may sugat, naglalagay kami ng normal saline solution, no? Yung, instead of mga betadine, yung mga hydrogen peroxide, 'di ba? Nilalagay namin 'yon para matuyo. Pero may hangganan din, di ba? Of course, hindi Oo. naman pwedeng katulad sa beach. Hindi ka pwedeng maligo ng oras, no? Mga 30 minutes lang yan, matagal na yun. Hindi rin pwedeng mga 1 hour, 2 hours ka nakababad sa tubig, no? At ang beach water, tama ka, mas maganda ka sa pool. Kasi ang swimming pool may chlorine. Ang chlorine, allergen din yan. So may mga pasyente katulad ng may atopic dermatitis, eczema, allergic contact dermatitis, na pag umahon sa swimming pool, lalong nagkakaroon ng flare-up ng eczema. So anong ginagawa namin? Alam ko, isang tip din yan. Ngayon na mga bata mahilig mag-swimming. Right after coming out from the pool, instead of like
tambay-tambay, di ba? Usually kakain muna, kwentuhan. Kailangan matanggal mo yung chlorine sa katawan. Kaya may shower. Yes, kaya may shower. Kailangan i-wash off mo yung chlorine water. So especially sa mga bata. Ideally, kung may eczema, so sabunan mo na yan. Kasi hindi rin natatanggal sa tubig lang, no? Sa sabunan, and then you have to put lotion right after kasi to bring back the lost moisture. That was removed when you were swimming. But regardless, no, meron or wala, magandang practice pa rin kapag tapos mag-swimming, mag-shower. Ay, oo. Oo. Para ma-cleanse. Correct. Para malinis. Correct. Kasi yung chlorine, yung pool Correct. water, kung sino-sino Halo-halo. din mag-swimming. Exactly, tama. Tsaka kahit sa beach, 'di ba? Na pag umahon tayo sa Yes. beach, meron ding parang shower doon na Yes. tatanggalin mo rin yung mga sand, Buhangin. Yes. buhangin sa katawan. So, All right. So Doc Lia, panghuling paalala na lang po sa ating mga viewers and listeners. okay, ngayong summer, no, kailangan maging mas maingat tayo sa ating pangangatawan kasi hindi lang sa balat, maraming mga ibang sakit din, no? Common din ang diarrhea, ang ubo, ang sipon, no? Ang mga infectious diseases like chickenpox, measles, no, pag summer. But sa balat, ang pinaka-importante, maligo araw-araw, number 1. Number 2, magpalit ng kamiseta or ng damit pag basa. Magsuot ng mga light clothing lang, yung mga maluluwag, no, na damit at cotton. Mas maganda kung cotton ang gagamitin natin. At iwasan ang magpaaraw sa peak ng sun, no? Which is 10 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon. And then, of course, you have to drink a lot of water, mga 2 to 3 liters, no? Iwasan na magkape masyado, mga iced tea, kasi diuretic siya, lalo siya nagpapaihi. So, lalo tayong madidehydrate. So, yun lang naman ang kailangan nating malaman always at gawin is to keep ourselves cool, no? And hydrated all the time para hindi tayo magkaroon ng sakit. So Doc, sorry, last. Aesthetic-wise, kapag ikaw ba talagang hydrated, medyo tama ba yun? Yung hindi ka yes. masyadong Oo. magkaka-pimples? Oo, hindi lang pimples, saka aging, no? We have to keep ourselves really hydrated all Hydrated the time. with water. With water, o nga pala, have to emphasize with water, hindi fruit juices, hindi iced tea, at hindi kape. At hindi soda, yung mga Ay, soft zero-zero. drinks. Marami kasi magsasabi, Tama ka. may tubig naman yun eh. Tama. Ay, Halo nako, naman yun. Halo naman yun. Wala. Thank you for mentioning that. Yes, cannot be soft drinks or soda. Bisa kasi kailangan po maging abogado para makipagdebate. Tubig po. Tama. Water. Ayan. Water. At least mga 2 liters to 3 liters in a day. Ngayon na summer, no? Oo, kasi grabe. mainit. Yes, Oo, hydration talaga Oo. is better than everything. Exactly. Alright, maraming salamat po. Head Thank of you. Department. Head po ng Department of Dermatology. Diyan po sa St. Luke's